A day in my life as a single teacher living in Cavite. Thanks God, it's Friday, laundry time. Sineparate ko muna yung mga maduduming damit ko at hiniwalay ko ang mga puti sa dikolor. At yan, kinakapa ko isa-isa yung mga ginamit kong pantalon at short para ma-make sure na matanggal ko yung mga naibulsa ko dyan na nakalimutan kong tanggalin, and at the same time para hindi rin masira yung washing. Diba nga kasi para hindi siya maingay-ingay kasi pag nalagyan ng coins yung washing, diba sobrang ingay, napakaingay. At meron akong hinahanap dyan na nawawalang gamit ko, yung aking rosary. Talagang inisa-isa ko yan para mahanap ko kasi feeling ko andito yun eh. Nakalkal ko na yung mga gamit ko dun sa kwarto ko at hindi ko talaga siya mahanap. Kaya feeling ko dito ko siya nailagay at nakalimutan kong tanggalin. At yun nga, nahanap ko na finally yung hinahanap kong aking rosary. Thank you naman dahil nahanap ko na. So yan, tinabi ko na muna siya dyan sa duyan at itinuloy ko ang aking pagsiseparate ng mga damit na pang itaas at pang ibaba. Una ko palang isinalang na banlawan ay ang mga puti. Ayan. Binabad ko muna siya dyan ng bahagya habang prepare ko yung washing at the same time mag-iipon ng tubig para dyan. Ayan, sinaksak ko na rin siya. Siyempre baka may makalimutan ko, mas okay nang isaksak ko siyang maaga hanggat napunasan ko na yung kamay ko. Baka kasi mamaya makaligtaan ko na naman na magpunas ng kamay, ayun, kuryente ang abot. At ayan, mag-iipon na nga ako ng tubig para sa washing. At yan, hahayaan ko muna siyang mapuno dyan. Di ba, saglit na naman yan. Total, malakas-lakas pa naman ang daloy ng tubig. Daloy ng tubig. May ganun. Ayan, sulitin natin yung time hanggat meron pang tubig. At yan nga, nag-refill na ako ng sabon sa aking lagayan dahil ubos na pala ang aking sabon. Hindi ko na malayan. Siguro, nakaligtaan ko lang itong lagyan. So, yan nga, naglagay na ako dyan. Ayan. Yung ganyang sabon pala ay tumatagal yan sa akin ng 2 months. Kaya kapag ako yung nag-grocery, bumibili na talaga ako ng maramihang sabon. At yun talaga yung pinapriority kong bilhin kasi nga, ito yung number 1 na kailangan ko, ang sabon, pati mga Downy. At ayan, tinignan ko parang may buo-buo, hindi ko alam, chok yata yun or tumigas lang na sabon. Well, anyway, mas tipid yung ganyan kasi at hindi ka rin talaga mapapagod pabalik-balik sa grocery para mag-grocery lang ng sabon. Kaya mas magandang bultuhan na lang talaga ang bilhin. At yan nga, napuno ko na yung aking lagayan at pupunta na ako sa washing area namin. O diba, so siya, may washing area. At yun nga, bago ako magsimulang maglaba pala at the same time nag-ipon dahil di pa naman puno, kinuha ko muna yung sinampay ng kapatid ko at nilabas ko. So yan nga, mag-start na ako, naglagay na ako ng 2 scoop ng sabon at saka ako pinaikot at saka ako kinuha yung binabad kong puti kanina. At yan nga, binalawan ko na para make sure na malinis din. Para ilagay dun, para at least diba kahit paano natanggalan ng konti ng dumi yung mga puti. At yan, sinunod ko na yung mga pang-itaas ko ng mga decolor. Sinama ko na rin dyan yung aking mga underwear at medyas kasi kakaunti lang naman yun. Kaya pinagsama ko na para 3 salang na lang, diba? Para mabilis. Baka kasi mamaya biglang mawalan naman ng tubig kasi laging nawawalan ng tubig dito sa Malagasang. Ewan ko ba kung bakit laging nawawalan dito. At pagkatapos kong may salang yan, dali-dali na akong nagpunta sa kusina para magsaing ng kanin. Dahil sa mga oras na ito ay tanghali na pala at di ko na malayan na mag-11 na pala. So yan, nagsalang na ako yan. Siyempre, nugasan ko muna pala yung kaldero. Siyempre, baka naman sabihin, dugyot, di ko nilinisan. Yan, nilinisan ko. Tapos, katas ko maglinis dyan ng kaldero. Yan yung kaldero ba tawag yun sa kuwan ng rice cooker. Yan. Sinabon ko na rin yung takip. Hindi ko sinasabon yung pinakakaldero nung cooker kasi nga parang andali niyang mapanis yung kanin. Yun yung na-observe ko dyan. So yan, naglagay na nga ako. Inarasaw ko na yung bigas. Ayan, di ba? Hinugasan ko maigi kasi nga meron siyang
meron siyang mga bato-bato kaya para lilitaw siya kapag inarasan mo siya na maigit. Yan, naglagay na nga ako ng tubig na mineral at sinukat ko na, pinunasan ko na rin yan, and tadan, yan na, isasaksak ko na siya sa rice cooker. Hayaan ko na lang dyan siya na maluto. At pagkatapos naman, lumabas na ako, chinek ko saglit yung nilaban ko kung tapos na or hindi pa. So yan, habang di pa nga tapos, nag-browse muna ako sa aking social media, at yan nga, habang nagbe-browse sa social media, napag-isipan ko maglaro muna ng 8 ball. Kasi, parang wala pa namang upload si Crush. Charot. Si Crush talagang inaatupag dyan. Ayan, tapos biglang may nag-chat sa akin. Yan, sige, chat habang naglalaro. At ayun, dahil nawala sa focus, yan, talo tayo sa 8 ball. Sayang ang 10k na pinusta ko. Pero okay lang yan. Laro lang naman yun, hindi mo yung totoong pera. Ayan. So, after ko maglaro, dahil natapos na nga, talo ako, masama ang loob ko dyan that time. Yan. Nag-chat na lang ako, and at the same time, nag-check din ako sa GC ng grade 6 love. And, ayan na nga, natapos na yung pinaikot ko sa washing na kulay puti. Susunod ko naman dyan yung mga decolor at yung mga underwear ko at mga medyas ko. Ayan, pinaikot ko na ulit siya. Habang pinaikot ko yan, ayan na, sinusunod ko namang banlawan ulit yung pang-ibaba ko namang mga damit katulad ng pantalon at shorts. O, diba? Para malinis na malinis talaga yan. Tapos, papaikutin ko yan ng 3 beses sa washing para sure ball na malinis. Diba? Para walang kawala yung mga dumi na yan. Ganyan ako maglaba. 3 ikot sa washing para talagang sure ball na sure ball. So yan, habang pinapaikot ko nga yan, binabanlawan ko na yung mga puti kong damit. Ayan, mabilisan, di ba? O yan. Nasa pangalawang banlaw na ako ng puti para yan, mabilisan talaga. So yan, pagkatapos kong nabanlawan yung puti, habang inantay ko yung matapos yung sinunod kong sinalang sa washing, ayan, tamang cellphone ako ulit dyan. Yan, diba? O, tamang browse lang sa social media ulit. Tingnan ko talaga kung may bagong upload si Crush. So, yan, naupo ko yan. Tamang may pa-post pa dyan. Sige, pa-arte-arte. At yan, nagka-sound trip din pala ako dyan. Naiindak ako sa kanta. Yan, kaya sumaya-saya ako dyan. Hagbalan ni Uncle yun. Nalipatan na uminom tea. Agas na. Yan. O, sige, cellphone pa. Yan. O, diba? So, nang natapos na nga yan, hinango ko na nga yan sa washing at isusunod ko naman yung mga pantalon at shorts na isasalang dyan. O, diba? Ang bilis ko dyan. O, super fast forward tayo dyan. O, yan. So, nung natapos na nga, ayan na, kinapako pa talaga yung washing. Baka kasi merong maiwan. And, tadan, yan na. Sinunod ko na talaga siya. Di bali ko, konti lang naman yan. At yun nga lang, sino dito yung naiinis na kapag natapos mag-washing is, ano bang tawag dun sa Tagalog? Yung pumupulupot-lupot siya, or parang sa tawag namin sa Ilocano is nasirot-sirot siya. Yun yung hate na hate ko talaga sa pag-washing ng mga pantalon at short. Yun yung number 1 hate ko, kaya struggle is real ako dyan that time. And yan nga, sumilip ako sa labas, mukhang makulimlim at hindi maganda ang panahon, pero okay lang yan, tuloy ang paglalaba hanggat meron pang tubig. O yan, diba, halatang makulimlim na, pero okay lang yan. And, ayan na, natapos na ng banlawan. Ayan na, so tapos na rin ako mag-dryer dyan. Nagsampay na rin ako ng aking mga damit. Kailangan nating sulitin talaga yan. Kaya na mabilisan yan, super fast forward na ako dito. Kasi nga, gutom na rin ako that time. Kasi hindi pa ako nagumagahan, as in nagkape lang ako, kaya yan. Nagmamadali na rin ako sa pagkasampay at nang makakain na rin. And at the same time, hindi na rin ako nagluto ng ulam, umorder na lang din ako, kaya yan, tamang sampay-sampay muna ako dyan ng aking mga brief. O, diba, para naman productive ang ating araw, kasi nga Friday is laundry time, diba? Bongga, napakabilis ko dyan magsampay. At feeling ko nga kulang yung hanger na nilabas ko dyan, kaya maglalabas ako dyan ulit. O, ayan, natapos na yung pantalon at shorts. Ayan na nga. Ayan yung kinahinisan ko, o, diba? Yung ano sila, yung nagkabuhol-buhol sila. Ang hirap pa man din nila, ang bigat-bigat, tas bubuhatin mo ng minsanan. Diyan ako talaga naiinis. Real talk yan. Ayan, sige, mabilisan. O, diba? Yan, habang inantay ko rin pala yung order ko dyan na ulam ko.
Kasi nag-order na lang ako, wala na akong time magluto pa ng ulam at wala ring stock. So, yan na nga. Tapos na ako maglaba. Yan. Thank you, Lord. Dahil tapos na ako naglaba at naging productive ang aking araw. So, yun lang mga ka-uncle. Hanggang sa muli. Bye-bye! Psalm 127. It's vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful, for he gives to his beloved even in his sleep.